Sa iyong panaginip, mahina mong binulong na ang mga babaeng may asawa ang pinakakanais-nais. Sa susunod na sandali, ikaw ay muling isinilang sa katawan ng isang lalaking ang buong buhay ay parang isang nag-iisang lalaking nag-iisa. Ngunit ang bagong katawang ito ay pagmamayari ng isang ganap na gago. Isa siyang walang kwentang gitarista. Ngunit ang tadhana ang nagtakda sa kanya na maging asawa ng isang sikat na pop queen. Nagkaroon pa sila ng isang magandang anak na babae. Ngunit doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Nabuwag ang kanyang banda matapos ipanganak ang kanilang anak na babae, at sa halip na tanggapin ang kanyang pagkabigo, itinuring niya ang kanyang asawa at anak na babae na isang masamang pangitain. Unti-unti, ang alak, pagsusugal, at galit ay naging kanyang tatak, at pagkatapos ng bawat pagkatalo o pagkalasing, itinataas niya ang kanyang kamay sa mag-ina. Mahina mong sinabi, napakasamang tao niya siguro. Nanginginig ang mag-ina sa sopa dahil sa pang-aabuso sa tahanan. Sao, ang iyong asawa. Nagulat ka nang makita mong nakatitig ka sa kanila. Mas hinigpitan niya ang yakap kay Mingmang. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maraming beses na niyang naisip ang tumakas. Ngunit bilang isang ulila rin, at dahil kontrolado ng lalaking ito ang lahat ng pananalapi sa bahay, nakulong ka. Nang makita ang kanyang takot, huminga ka ng malalim. Pinakalma ang sarili, dahan-daang bumangon, at binuksan ang mga ilaw. Isang malambot at mainit na kulay kahel na ilaw ang pumuno sa silid. Kumalat ito, bumagsak sa nagkalat na kaguluhan. Napakamot ka ng ulo. Anong klaseng buhay ba ang meron siya? Binuksan mo ang bintana. Nagpapasok ng sariwang hangin at sinimulang linisin ang kwarto, isa-isang pinulot ang mga walang laman na bote. Nakaupo sa sofa, nakaramdam ng kaunting pagkagulat sina Shashi o siya sa unang pagkakataon. Hindi mo siya ginulo. Kumuha ka ng tuwalya mula sa kusina, nilinis ang mesa, at nilinis ang buong kwarto. Basang-basa ng pawis ang damit mo, kaya kumuha ka ng malilinis na damit mula sa kwarto at pumunta sa banyo. Pagkasara pa lang ng pinto ng banyo, medyo nakahinga ng maluwag si Shashi sa unang pagkakataon. May bahid ng kawalan ng paniniwala sa mga mata niya matapos makita ang malinis na kwarto. Ano ba naman ang ginagawa ng demonyong ito? Tiyo, nagugutom na ako. Teka lang, baby, sabi ni Mingmang na nanlalaki ang mga mata. Papakainin kita maya-maya, hinaplos ni Sa ang buhok niya. Alam niyang kailangan niyang maghintay hanggang makatulog ang lalaking ito bago siya makapagluto. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ka, at bahagyang nanliit sina nanay at tatay. Hindi mo sila pinansin at lumabas ng bahay. Natarante si Sa. Lumabas na ba siya at umiinom ulit? Hindi pa siya kumakain. Nanginag ang kanyang mga labi, at namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Huwag kang umiyak, mama. Hindi ako nagugutom. Sinubukan ni Mingmang na panasan ang luha ng kanyang ina gamit ang kanyang maliliit na daliri. Labis ang hinagpis ni Sa, ngunit niyakap niya ang kanyang anak at sinabing, matulog ka na, Mingmang, hindi ka na magugutom kapag nakatulog ka na. Magluluto si mama ng masarap na pagkain bukas ng umaga. Nagsimula siyang kumanta ng mahina, at dahan-daang pumikit ang mga mata ni Mingmang. Bumalik kay Sa ang lahat ng sakit ng nakaraang 2 taon. Nagpasya siyang umalis sa impyernong ito bukas, kahit ano paman. Nang sandaling iyon, bumukas ang seradura ng pinto. Nang inag si Sa, tinakpan ni Ming ang kanyang mga tainga. Pumasok ka. Tumingin siya sa sofa. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkain sa mesa at tumungo sa kwarto. Kumabog ng malakas ang puso ni Sa. Nanalangin siya sa Diyos na huwag pumasok sa kwarto. Kumatok ng marahan. Ayos lang. May dala akong pagkain. Kainin mo kung nagugutom ka. Matutulog ako sa sala ngayon. Narinig niya ang mga yabag mo papalayo. Tumahimik muli ang silid. Tanging ang mabibigat niyang paghinga ang natitira. Iminulat ni Mingmang ang kanyang mga mata at tumingin sa pinto. Umalangaw sa kanyang isipan ang kakaibang kilos ng kanyang ama. Lumubog ang puso ni Shashi sa pagkain sa mesa. Bakit biglang naging mabait ang demonyong ito? Ano ang gusto niya? Dumulas si Mingming papunta sa pinto gamit ang maliliit na paa. Sumilip siya sa pagkain at bahagyang null-away. Ngunit hindi siya gumalaw nang hindi tinitingnan ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Shashi. Kinalma niya ang sarili at, nang may bahagyang ngiti, binuhat si Mingming. Kain tayo ng tahimik. Narinig mo ang tunog ng pagkain nila sa labas at pagkatapos ay nawala sa iyong iniisip.
Pagkatapos bumili ng pagkain, naalala mo na $1,800 na lang ang natitira sa iyo sa bahay. Mabilis na nagiging problema ang pera. Biglang nagliwanag ang iyong mga mata. Para itong isang paralel na mundo. Kinuha mo ang iyong telepono, nag-scroll, at ngumiti. Ang kultural at libangan na tanawin ng mundong ito ay ibang-iba sa iyo. Ang mga hindi sikat na mga awit ng iyong dating mundo ay mga nangungunang chart dito. Ang mga klasikong kanta ay nagsimulang tumugtog sa iyong isipan isa-isa. Dahil sa pagod, nakatulog ka. Alas-alas 6 ng umaga kinabukasan, tahimik mong binuksan ang pinto ng kwarto. Ang mesa at kusina ay kumikinang. Naglinis si Shashi noong nakaraang gabi. Pumunta ka sa banyo. Alam mong hindi lumalabas si Shashi bago mag alas 8 ng umaga dahil karaniwan kang natutulog hanggang alas 10 ng gabi. At pagkatapos mo lang uminom ng umaga ay saka makakain ang mag-inang anak na babae ng kanilang mga natirang pagkain. Huminga ka muli ng malalim at nagsimulang maghugas. Gising si Sa kwarto, ngunit hindi siya ng ahas na lumabas. Sumara ang pinto ng banyo nang tumigil ang tunog ng banyo. Napatakip si Shashi ng kanyang mga labi. Tahimik siyang nakatayo, pinipigilan ang kanyang nanginginig na hininga, na parang nag-iisip. Saan nagpunta ang lalaking ito? Matagal na walang gumagalaw sa labas. Kaya't sinulyapan ni Sa ang kanyang natutulog na anak. Pinatigas ang kanyang loob, dahan-daang bumangon sa kama at binuksan ang pinto ng kwarto. Mas kaunti na ngayon ang amoy ng alak sa kwarto. Ang magaan at sariwang simoy ng hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana ay dumampi sa kanyang balat na parang galing sa ibang mundo. Pagkatapos ng maraming buwan, naamoy niya ang napakalinis na hangin kaya hindi siya makapaniwalang totoo ito. Nakatayo sa tabi ng bintana, tumitig siya sa labas at biglang napagtanto na 24 na taong gulang pa lamang siya, at ang kanyang buhay ay parang isang bilangguan sa loob ng maraming taon. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas, at lumingon siya sa gulat. Natigilan siya nang makita kanya. Hindi niya inaasahan na babalik ka ng ganito kaga. Huminto ka rin doon, medyo nahihiya. Sa totoo lang, lumabas ka dahil wala nang kahit isang butil ng pagkain na natira sa bahay, kaya bumili ka ng karne, gulay, at kanin at bumalik. Nagkaroon ng nakakahiyang katahimikan sa pagitan ninyong dalawa. Sa unang pagkakataon, tiningnan mo ng maayos ang iyong asawa. Napakaganda niya. Mas payat siya kaysa sa sinumang influencer o celebrity sa totoong mundo mo, pero napakapayat niya. Mapatla ang mukha niya, parang hindi siya nabigyan ng sapat na sikat ng araw o pagkain sa loob ng ilang buwan. Nakakaramdam ka ng kakaibang sakit kapag nakikita mo siya sa ganitong kalagayan. Napaisip ka kung paano naging ganito kalupit ang isang tao sa sarili nilang tahanan. Mahina mong sinabi, magandang umaga. Magluluto ako. Natigilan si Sa pagkarinig nito. Hindi niya inaasahan na babatiin man lang siya ng lalaking ito ng magandang umaga, lalo na ang pagluluto. Samantala, patakbong pumasok si Mingmang, nagising. Naamoy niya ang amoy mula sa kusina, at nakatitig siya sa kusina ng may nanlalaking mata. Bahagya kang ngumiti, pero umatras si Mingmang sa takot. Bamantong hininga ka at nagpatuloy sa pagluluto. Nang maluto na ang pagkain. Tinawag mo silang dalawa, pero nakatayo sila roon, parang sisabog na naman. Bahagyang nalaglag ang puso mo. Mahina mong sinabi, kakain ako sa sala sa gilid. Kain muna kayo, at pumasok sa sala sa gilid. Nakatayo roon si Sa. Tumingin siya sa nakasarang pinto ng sala sa gilid. Pagkatapos ay sa kumikinang na mga mata ng kanyang anak. Sabi ni Mingmang, Nay, ginawa ito ni Daddy para sa akin. Tumigil si Sa. Dahan-dahan siyang tumango. Lumiwanag ang mukha ni Mingmang, at masayang kinagat niya ang unang subo. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na may niluto ang kanyang ama para sa kanya, at masarap ito. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain si Sa. Lumitaw ang kalituhan, takot, at kakaibang kirot sa kanyang isipan. Habang nakaupo sa sala sa gilid, pinigilan mo ang iyong sarili sa kabila ng iyong gutom. Alam mong hindi pa sila handang umupo sa iisang mesa kasama mo. Kinuha mo ang iyong telepono, binura ang iyong lumang account, at gumawa ng bago. Pagkatapos, binuksan ang local trending, at napahawak sa iyong ulo. Anong klaseng walang kwentang musika ang nauuso? Pagkatapos ay may naisip kang plano. Naglabas ka ng mga lumang nota mula sa aparador at, sa loob lamang ng ilang minuto, bumuo ka ng isang kompletong musikal na score.
Kinuha mo ang iyong gitara, umupo, pumikit, at tumugtog. Umalangaw ang tunog ng gitara sa buong silid sa gilid. Si Sa, na kumakain sa kusina, ay pinigilan ang kanyang kamay. Itong gitara, akin ito. Kumusta ang pagtugtog nito? Mahinahong umalangaw ang iyong boses. Dahil napanaginipan kong iniwan mo ako. Nagising ako mula sa pag-iyak. Isang mahiwagang katahimikan ang kumalat sa silid. Tumigil din si Mingmang sa pagkain at nakinig. Itinaas ang kanyang maliit na leeg, na parang unang beses na nakakaranas ng isang ligtas na bagay, nanlaki ang mga mata ni Sa. Walang humpay na umagos ang mga luha. Sa loob ng 2 taon, wala siyang narinig na musika. Sa loob ng 2 taon, wala siyang ibang narinig kundi takot, sigaw, pambubugbog, at kalungkutan. Ngayon, sa harap niya, napakaraming lambot, napakaraming emosyon sa boses ng malademonyo ring figure, na hindi napigilan ng kanyang puso ang sarili. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Nanginag siya, at ang 2 taon ng naipon na sakit ay bumagsak sa madilim na silid na iyon. Ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob na umalis ng bahay. Ngunit biglang dumating ang boses na ito, ang kantang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Napakaraming pagbabago. Nanginag si Shu sa kaibuturan. Kinapa ng takot ang kanyang dibdib na parang tumigil ang kanyang paghinga. Takot sa hinaharap. Takot sa biglaang nagbagong tao na ito. Isa lamang bang maliit na panaginip ang lahat ng ito? Tumigil na ang musika. Nakita ni Mingmang na umiiyak ang kanyang ina. Agad siyang umakyat sa kandanggan ni Shu at sinimulang panasan ang mga luha sa kanyang mga mata gamit ang kanyang maliliit na daliri. Huwag kang umiyak, Mama. Huwag kang umiyak, nandito si Mingmang. Naramdaman niyang muli ang sakit ng kanyang ina. Yumuko siya sa likod ni Shu at nagsimulang huminga ng mahina, na parang nagbibigay ng kaunting pagkain. Sa ilalim ng kanyang damit, may mga malabnaw na lilang marka sa likod ni Shu. Mga marka na siyang madilim na kwento ng nakalipas na 2 taon ng katahimikan. Samantala, wala kang ideya kung ano ang naging epekto ng iyong kanta sa iyong ina. Nagre-record ka lang ng video noong mga oras na iyon. Medyo nakatago ang mukha mo, mula ilong pababa, may hawak na gitara, at marahang tumikim. Sa pagkakataong ito, kinanta mo ng buo ang kanta. Mula simula hanggang katapusan. Nang matapos ang recording, sinesave mo ang video, ginupit ang mga sobrang bahagi, tinanggal ang audio, at pagkatapos idagdag ang copyright, in-upload ito online. Pinamagatan mo ito, A Life With You, an original song. Umasa kang magugustuhan ito ng mga tao, marahil ay makakakuha pa ng maraming likes. Pagkatapos mag-upload, huminga ka ng malalim. Sa wakas, tapos na. Ngayon, para lang makita kung ano ang magiging reaksyon. Ibinalik mo ang gitara sa aparador. Hinaplos mo ang iyong walang laman na tiyan at naisip sa sarili, siguro natapos na ang pagkain ng mag-ina. Pinapatay ka ng gutom, hindi ka na makapaghintay pa. Dahan-dahan mong binuksan ang pinto at sumilip na parang magnanakaw. Nakita mo si Shuya, karga si Mingmang sa kanyang mga bisig, nakaupo sa mesa. Naglalakad siya palayo sa iyo. Namumula ang mga mata niya, parang matagal na siyang umiiyak. Tumigil siya nang makita ka. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumalik sa kwarto. Nakahinga ka ng maluwag at sa wakas ay umupo sa mesa. Mabuti na lang at nakapag-iwan sila ng pagkain para sa iyo. Kinain mo ang lugaw na millet, hinugasan ang mga pinggan, at iniligpit ang lahat. Dahil wala ka ng ibang magawa, sinimulan mong lingunin ang bahay. Isang maliit, 50 metro kwadrado, at 2 kwarto na apartment. Binili namin ito ng magkasama noong ikinasal kami. Tila luma na ang lahat ngayon. Hindi ka makapaniwala na gumugol ng 2 taon si Shaya at ang sanggol ng ganito. Nakakulong sa bahay, hiwalay sa mundo, parang isang maliit na bilangguan. Alam mong hindi magiging maayos ang lahat ng sabay-sabay. Kaya umupo ka sa maliit na sofa at nagsimulang mag-scroll sa iyong telepono. Paano pamahalaan ang bahay? Paano panatilihing masaya ang sanggol? Paano maging isang mabuting ama? Napakaraming payo sa internet na halos maguluhan ka. Nang sandaling iyon, bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang maliit na ulo ang lumabas. Mimi, ang malalaki at kumikinang niyang mga mata ay nakatingin sa iyo nang may pagtataka. Ang inosenteng tingin na iyon ay nagpapalambot sa iyong puso.
Ang kanyang mukha rin ay singpayat ng kanyang ina. Naisip mo kung gaano siya ka-cute kung medyo mataba siya. Noon, ang mga natira lang ang kinakain ng iyong mga magulang. At higit pa riyan, ipinagbabawal sa kanila na bigyan ang babae ng anumang bagay na may halong alak. Hindi pa nga nagbabayad ang dating may-ari. Kaya, kahit papaano, pareho silang nakaligtas. Gusto mong ngumiti, ngunit nang sandaling iyangat mo ang iyong mga labi, natakot si Mimi. Padabog niyang isinara ang pinto at tumakbo palayo. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Shu mula sa loob, hinaplos siya at sinusubukang aliwin. Walang magawa mong hinawakan ang iyong ilong, at lumipas ang oras. Hapon na, ibinaba mo ang telepono, ngayon ay kailangan mo ng magluto ng tanghalian. Noon din, bumukas ang pinto ng kwarto. Si Shiuya, walang ekspresyon, ay naglakad patungo sa banyo, dala ang isang tumpok ng iyong mga damit. Ayaw ka man lang niyang pansinin, ngunit naramdaman mong nanliit siya sa bahagyang takot. Bigla mo bang naalala, ang iyong mga damit mula kahapon ay nasa washing machine pa rin. Mabilis kang pumunta sa banyo, isang matinding takot ang bumabalot sa iyo. Madali ka sanang lumabas at uminom kasama ang mga kaibigan sa ganitong oras. Pero ngayong nasa bahay ka na, at ang tunog ng kanyang paglapit ay nagpakawala ng kanyang hininga. Nasa washing machine ang mga damit mo at ang mga damit mo. Pwede ko bang ilabas muna ang mga ito? Pakiusap. Narinig mo ang boses mo mula sa likuran niya. Yumuko siya para ilabas ang mga ito at napatalon sa takot. Lalo siyang nanliit nang makita kanya. Mag-ingat ka, halos bigla mong sabi. Naramdaman ni Sho na humihingi ka ng permiso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na iyon. Naningkit ang kanyang mga mata. Paos ang boses niya. Sige, ikaw na ang bahala. Nanginginig ang mga daliri niya, at hindi nakatakas sa mga mata mo ang mga mapusyaw na lilang marka sa leeg at likod niya. Umiwas ka ng tingin, itinoon ang pansin sa washing machine. Magluluto ako ng tanghalian. Sabihin mo kay Minami kapag nagising na siya. Humakbang paatras si Sho, nataranta. Tila lumiit ang presensya niya sa paligid mo. Kinuha mo lang ang mga damit at pumunta sa balkonahe. Nanatili siyang nakatayo roon, malapit sa washing machine. Habang nakatingin sa kusina, bumalik ka mula sa pagpapatuyo ng mga damit na may kakaibang halo ng pagkalito, takot, at pag-asa. Abala ka pa rin sa kusina nang magising si Ming Mingmang mula sa kanyang pagtulog, walang sapin sa paa. Kinuskos ang kanyang mga mata, medyo nagulat siya nang makita ka sa kusina. Samandal siya sa hamba ng pinto at tahimik kang pinagmasdan. Tiningnan niya ang kanyang anak na babae ng ganoon, kalahating tulog, kalahating masaya, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang makita lang iyon ay sapat na para sa kanya. Napayuko siya, at naupo sa parehong dingding ng pasilyo. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, at tahimik na umagos ang mga luha sa katahimikan. Ito ang parehong eksena na pinapangarap niya 2 taon na ang nakalilipas. Handa na ang tanghalian. Hindi ka pa rin nakakaupo sa hapagkainan kasama nila. Pagkatapos mailagay ang pagkain, mabilis kang umalis ng bahay. Nang marinig ang pagsara ng pinto, pinunasan ni Shu ang kanyang mga luha. Kinagat niya ang kanyang labi at tumakbo papasok. Tumayo siya, karga si Mingmang, at naglakad patungo sa hapagkainan. Walang makakaintindi sa nangyayari sa loob niya ng sandaling iyon. Kahit siya mismo ay hindi lubos na maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ang pagkain ay kasing sarap ng almusal, at masayang kinain ng batang babae ang steamed deck. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan ng mag-ina, nang bumukas ang pinto. Sabay kayong tumangala at nakita kayong papasok, may dalang malaking bag. Bahagyang natigilan si Mingming. Nasa bibig pa rin niya ang maliit na kutsara ng steamed egg, at sinundan ng kanyang malalaking mata ang bawat galaw mo. Nanatili kang nakatitig sa ibaba. Dumiretso ka sa sofa, inilapag ang iyong bag, at sinabi sa mabigat na boses, may dala akong pampahid para ipahid mo. At bumili rin ako ng laruan para sa bata. Hindi ko alam kung nagustuhan niya ito o hindi. Pero nakita ko na ang ibang maliliit na batang babae na mayroon nito. Kaya dapat ay mayroon din siya nito. Hindi sumagot si Sho. Tumigil ka ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahinang nagsalita. Alam kong malamang na hindi ka maniniwala, pero kailangan kong sabihin ito. Hindi na ako iinom, at hinding-hindi ko kayo sasaktan. Hindi ninyo kailangang mamuhay ng may ganitong takot sa bahay ninyo ni Mingmang. Bata pa ang bata.
Hindi angkop para sa kanya ang kapaligirang ito. Habang sinasabi ang lahat ng ito sa isang hininga, parang may mabigat na natanggal sa iyong dibdib. Walang tugon, tahimik kang pumasok sa silid tulugan sa gilid. Nakita ka ni Shashi na umalis, at nang sumara ang pinto ng silid tulugan, hindi siya makapagdesisyon kung pagkakatiwalaan niya ang biglang nagbagong taong ito. Pagpasok mo, mas lalong lumala ang iyong pakiramdam. Namumula ang iyong mga mata, at ang ginawa mo lang sa labas ay siguraduhing hindi na sila gaanong natatakot sa iyo. Iisa lang ang tumatakbo sa iyong isip. Kung maaari, hindi ka sana pumunta rito. Hindi mo sana nakita ang lahat ng ito. Lalo na ang mga marka sa katawan ni Shaasha, na parang may nagpabigat sa iyong kaluluwa. Isang araw lang sa bahay na ito ay halos masira ka na. Hindi mo maintindihan kung paano kayang magkimkim ng ganito kalaking galit ng isang tao sa sarili nilang pamilya. Pagkatapos ng tanghalian, nag-iwan din si Sa ng pagkain para sa iyo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagpapahiwatig na tapos na silang kumain. Tumayo ka at lumabas. Nasa ibabaw pa rin ng coffee table ang bag, hindi nagalaw. Kinagat mo ang labi mo. Hindi mo alam ang gagawin. Sa wakas, tahimik kang umupo at nagsimulang kumain. Noon din bumukas muli ang pinto ng master bedroom. Inilabas ni Mingming ang kanyang maliit na ulo at tumayo roon, pinagmamasdan ka ng may pagtataka. Sa pagkakataong ito, ngumiti ka sa kanya, at hindi siya tumakbo palayo. Pinagmamasdan pa rin ng kanyang mga mata ang bawat galaw mo. May kaunting init na nanatili sa loob mo, na parang pinagaling ng maliit at malambot na enerhiyang ito ang lahat ng iyong tensyon. Ibinaba mo ang iyong mga chopstick at tinawag siya sa isang napakagiliw na boses. Bahagyang nanginag siya sa tunog ng Ming-Ming, ngunit hindi siya umatras. Tumingin siya sa master bedroom na parang nag-iipon ng lakas ng loob, pagkatapos ay bumalik sa iyo. Isang maliit at mahinang tunog ang lumabas sa kanyang bibig, at nanginag ang iyong buong katawan sa tunog. Nangilid ang mga luha sa iyong mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ka ng ganito kat-amos na tunog simula nang tumawid ka. Napakurap lang si Mingming Mang. Naguguluhan na tumatawa at umiiyak si Daddy ng sabay, sinagot mo siya sa isang mahinang boses. Pagkatapos ay tumayo ka at pumunta sa sofa. Binuksan ang bag at kinuha ang manika na kabibili mo lang. Dahan-dahan mo itong inalog at ipinakita kay Mingming Mang. Napakalaki nito. Kumislap ang mga mata niya. Tiningnan niya ang manika. Pagkatapos ay tumungo sa master bedroom, pagkatapos ay bumalik sa manika. Nag-atubili siya sandali at dahan-daang naglakad papunta sa iyo. Kumirat ang puso mo. Ayaw mong tumakas siya dahil sa takot. Ang alam lang ni Mingmang ay binigyan siya ni Daddy ng masarap na pagkain at ngayon ay may dala rin itong laruan na gusto niya. Sigurado siyang hindi siya o ang kanyang ina sasaktan ni Daddy. Lumapit siya sa iyo, nakataas ang kanyang maliit na bibig, sumangot ng malakas, at pagkatapos ay ngumiti. Gusto mo ba ang manika, Daddy? Kinausap mo siya ng buong lambot na kaya mo. Gumalaw ang kanyang maliliit na daliri para kunin ang manika, ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob. Nakatitig lang siya sa iyong mga mata. Dahan-dahan kang lumuhod sa kanyang kapantay at inilagay ang manika sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, kinuha niya talaga ito. Kumislap ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang manika, hinaplos ito gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay namumula sa tuwa. Nang makita siyang masaya, maraming emosyon ang lumitaw sa iyong kalooban. Sa pagtingin ng malapitan sa kanyang maliit at payat na mukha, sa kanyang kupas na damit na 2 sukat na mas maliit, parang tinusok ng karayom ang aking puso. 3 taong gulang pa lamang siya noon. Karapat-dapat siyang mahalin, at napakasaya niya sa maliit niyang pangangatawan. Mabilis kang nagsipilyo, at namumuo ang mga luha sa iyong mga mata. Inayos mo ang iyong mukha at pinanood siyang maglaro ng tahimik. Samantala, sa master bedroom, lalong kinabahan si Sho. Hindi siya sigurado kung tama ba ito o mali. Pero isa lang ang nasa isip niya. Bata pa ang bata. Hindi niya dapat kailangang lumaki sa ganitong kapaligiran. Ang pagpapahintulot sa kanya na lumapit sa iyo ang pinakamalaking kompromiso niya. Tumulo ang mga luha ni Sho. Tahimik siyang umupo sa kama, pinupunasan ang kanyang mga mata. Isang video sa platform ang nakapasok sa trending list sa loob lamang ng 2 oras. Ito ang kasalukuyang nasa numero 5. Hindi masyadong pinansin ng batang si Changlin noong una. Kumunat ang noo niya at sinenyasan si Sho uli na kunin ang tablet.
Bakit ka ba kinakabahan? Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Sinong malaking influencer ang nagkamali sa pagkakataong ito? Hindi ito isang malaking influencer. Bagong account ito, malumanay na sabi ni Slee, na nabasa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bagong account lang yan. Ngayon lang ito ginawa, at hindi pa nga dumaan sa push system namin ang video. Kanta lang yan. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Changlin. Ang pagkabagot ay nauwi sa kuryosidad. Isang kanta lang at walang promosyon, pang-5. Nasa upuan siya. Sumandal siya at binuksan ang trending list para kay Doy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakarating na ito sa ika-4 na pwesto. Tingnan natin kung anong klaseng kanta ito. Pagkarinig niya ng kanta, tumahimik ang silid ng ilang segundo. Sa lahat ng taon niya sa Doy, ngayon lang siya nakarinig ng ganito kagandang kanta. Agad niyang binuksan ang profile ng lumikha. Zinyaw. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ganda ng pangalan. Shalili, ang galing mo. I-push mo ang video na ito. Dapat ito ang maging numero 1 bukas. Nakahinga ng maluwag si Shalili at tumango. Pagkaalis niya, muling pinatugtog ni Yang Changlin ang kanta. Ang kanyang mga daliri ay ritmong tumatapik sa mesa. Ilang segundo ang lumipas, kinuha niya ang kanyang mobile at nagpadala ng pribadong mensahe. Pagbalik sa bahay, gising ka na ng alas 5 ng umaga. Hindi mo man lang namalayan na nag-viral na pala ang iyong kanta. Mabilis kang naghugas ng kamay at mukha, at tumakbo ka ng umaga. Ngunit ang iyong katawan ay mas mahina kaysa sa inaasahan. Sa loob ng ilang minuto, hinihingal ka na, kailangan mong huminto ng paulit-ulit. Kahit papaano ay natapos mo ang 5 kilometro sa loob ng 1 oras. Ang parehong target na itinakda mo para sa iyong sarili. Pagdating mo sa bahay ng alas 7:40, nakasalubong mo si Shio sa pinto. Kagagaling lang niya sa banyo. Medyo nagulat siya nang makita kang nagpapatuyo ng buhok gamit si Olia. Akala ko nakauwi ka na. Magluluto ako ng almusal, mabilis niyang sabi. Nahihiya ka sandali. Pagkatapos ay nagtanong siya, tulog pa ba si Mingming? Tahimik na tumango si Shiashi. Nang makita kang puno ng enerhiya sa umaga, ang lalaking laging balisa ay nakaramdam ng kakaibang takot. Agad siyang tumakbo sa kusina, na parang tumatakbo. Ngumiti ka. Maligo na muna ako at pagkatapos ay magluluto ng almusal. May gusto ka bang espesyal? May bahagyang mapang-asar na boses sa iyong boses. Sa pagkakataong ito, huminto siya. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, hindi, maupo ka. Ako na ang bahala sa sanggol, at naglaho siya sa kwarto. Gutom ka na pagkatapos maligo, at nilalabanan din ng iyong katawan ang pagnanasa sa alak. Habang nagtatrabaho ka sa kusina, paulit-ulit kang humigop ng mainit na tubig para subukang pakalmeyan ang iyong mga pagnanasa. Gising na si Mingmang. Nabihisan na siya ni Siashi, at hawak niya ang manika na binili mo kahapon. Nakasilip siya sa pinto ng kusina. Taglay ang parehong kuryosidad, lumingon ka at ngumiti. Magandang umaga, Minmin. Ano ang gusto mong almusal? Ikaniling ni Mingmang ang kanyang ulo. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay masiglang sinabi, steamed eggs, gusto ko ng steamed egg. Tumawa ka at sinabing, tapos na, pwede na ang steamed eggs. Nang sinubukan mong haplasan ang kanyang ulo, bahagyang umatras siya. Tumawa ka. Ang unti-unting pagtitiwala niya sa iyo ay pumuno sa iyong puso ng kakaibang init. Inihanda mo ang almusal sa mesa at bumalik sa kwarto para makakain ng comfortable sina nanay at tatay. Sa pagkakataong ito, maririnig mo ang tawanan at kaunting daldalan mula sa loob. Sa unang pagkakataon, napakainit ng pakiramdam sa bahay. Nakahiga sa kama. Kinuha mo ang telepono mo na naka-silent mode. Pagkabukas pa lang ng screen, bumuhos agad ang mga notification. Literal na nagulat ka. Binuksan mo ang page at halos nanlaki ang mga mata mo. 1 milyong followers sa isang araw, 2 milyong likes, halos 1 milyong comments. At bawat komento ay puro papuri lang. Binuksan mo ang iyong pitaka. Halos mapang-angga ka. 320,000 yuan sa isang araw lang, walang ad galing lang sa trapiko. Agad mong inilipat ang pera sa bangko mo. Ngayon, hindi ka na matatakot bumili ng grocery. Lumipas na ang mga panahong 1,000 yuan na lang ang natitira sa iyo. Pagkatapos mong hintaying matapos kumain ang mag-ina mo, lumabas ka.
Dali-daling nilinis ang mesa, hinugasan ang mga pinggan, at saka kinuha ang telepono mo at umalis. Ang lugar na tinitirhan mo ay isang lumang distrito. Mura, sira-sira, at siksikan. Pagkatapos ng kasal, pareho kayong mababa ang kita, kaya ito na lang ang kaya mong bayaran. Pagkatapos, sa sumunod na 2 taon, ang tunay mong partner ay walang trabaho, umiinom, at ibinenta pa ang telepono ng iyong amo. Kaya, mag-isa kang nagtungo sa mall. Ang unang nakita mo ay isang malaking showroom ng isang sikat na brand ng smartphone sa bansa. Marahil dahil karamihan sa mga tao ay nasa trabaho sa oras na iyon. Halos walang tao sa tindahan. Sa likod ng counter, isang batang sales lady ang masayang nagpipinta ng kanyang mga kuko. Pagkakita niya sa iyo, nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang lumapit. Hi, sir, gusto ko ng bagong telepono. Bahagya kang tumango, habang tinitingnan ang mga modelo sa counter. Maya-maya, sa wakas ay nakapili ka na ng isang sky blue na modelo. Lumiwanag ang mukha ng sales lady. Wow, magandang pagpipilian. Guwapo, ang pinakabagong modelo namin. Makabagong teknolohiya, 100x zoom. At ang unang telepono sa mundo na sumusuporta sa mga satellite call. Napaisip ka at nagtanong, mayroon ka bang SIM card? Sabi niya, syempre, kailangan ko ng isa para sa iyo. Hindi, para sa asawa ko. Kalmadong sagot mo. Sandaling tumigil ang sales lady. Sa kaibuturan niya, medyo nadismaya siya. Napakabait na lalaki, may asawa na. Ang mabubuting lalaki ay laging taken, naisip niya sa sarili. Pero habang nakangiti, sinabi niya, napakaswerte ng asawa mo, Ginoo. Pero kailangan niya munang pumunta ng personal para sa SIM card. May dala siyang ID proof. Sige, walang problema. Ihanda mo na lang ang telepono. Sabi mo wala kang ideya na kakailang ganing verifikahin ang SIM card. Nakapak na ba ang telepono? Iniskan mo ito, binayaran, at dali-daling umalis. Marami pa ring bibilhin. Wala nang oras na dapat sayangin. Sa bahay, inayos ni Shashi ang bahay. Ngayon ay nakaupo siya sa sofa, nakatingin sa asul na kalangitan. Pagkatapos ng 2 araw na pagbabago ng hangin, ang silid ay ganap na walang amoy ng alak. Isang sariwang simoy ng hangin ang umiihip. Para sa kanya, halos hindi kapani-paniwala ang lahat. Isang maliit na ginhawa na hindi niya inaasahan. Masayang naglalaro rin si Mingmang, na nagdulot ng bahagyang ngiti sa mga labi ni Shashi. Medyo gamaan ang pakiramdam ng buhay. Noon din, may narinig na tunog ng pagbukas ng pinto. Tumalon si Mingmang, kinuha ang kanyang manika, at nagtago sa mga bisig ni Shashi. Sa labas, sinasabihan mo ang mga tagalipat na maging mahinahon, huwag mong kalmutin. Ilagay mo lang sa loob. Medyo natarante si Shashi at, mahigpit na niyakap si Mingmang, pumasok sa silid. Ngunit nang ibabaw ang kuryosidad, at sumilip siya sa siwang ng pinto. Kayo at ang isa pang lalaki ay nagdadala ng isang kulay krema, estilo ng ulap na sofa. Nagtama ang inyong mga mata, at ang inyong mukha ay nagliwanag sa tuwa. Gusto mo ba ng mainit na tubig? Bibigyan ko ng pahinga ang mga tagalipat. Sabi mo, oo, dadalhin ko agad. Bamantong hininga siya at pumasok sa kusina. Pagkatapos ay dinala mo ang mga tagapaglipat kasama ang isang bagong sofa, TV, refrigerator, at iba pang mga kagamitan. Sa bawat bagong dagdag, nagbabago ang buong vibe ng bahay. Ang bahay, na dating tila luma, at sira, ngayon ay mukhang sariwa, buhay na buhay, at komportable. Ibinenta mo ang lahat ng mga lumang gamit sa halagang 800 yuan. Hindi maintindihan ni Shashi kung saan ka nakakuha ng ganoon kalaking pera, dahil ayon sa kanya, dapat ay masikip pa rin ang bahay. Pagkatapos mong makita ang mga tagapaglipat, pumasok ka sa sala na may dalang malaking bag at huminga ng malalim. Ngayon ay parang tahanan na talaga ng isang tao, hindi ng isang gumuguhong buhay ng isang tao. Pinunasan mo ang pawis, inilagay ang bag sa bagong mesa, at umupo sa malambot na sofa. Sa kusina, nakatayo pa rin ang mag-ina sa pagkamangha. Hawak ni Mingmang ang binti ng kanyang ina, nakatitig sa mga bagong gamit. Tiningnan mo siya, at nanliit ang iyong mga mata sa tuwa. Kumuha ka ng isang malaking kulay rosas na laruan mula sa bag at inilagay ito sa mesa, habang nanatiling nakatutok ang iyong mga mata dito. Gaya ng inaasahan, naaga ang atensyon ni Mingmang sa laruan.
Nakasilip siya, may hawak na manika sa isang kamay at damit ni Shashi sa kabila. Ano ito, Daddy? Malumanay niyang tanong. Ngumiti ka at inilahad ang iyong kamay. Halika, tingnan mo kung ano ang dala ni Daddy para sa iyo. Hindi siya agad lumapit. Tiningnan muna niya ang kanyang ina, pagkatapos ay nag-aalangan na naglakad patungo sa iyo. Binuksan mo ang laruan. Sa loob ay isang maliit na bahay ng prinsesa. Dekorasyonan natin ang bahay ng prinsesa kasama si Daddy. Tanong mo, kumikinang ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumuhod. Binuhat mo ang maliit na figure ng prinsesa. Hindi pa handa ang prinsesa. Hindi kaya ni Daddy. Tutulungan mo ba siyang pagandahin ito? Nag-aalangan siyang kinuha ang figure. Hinawakan mo ang kanyang maliit na kamay at hinayaan mo siyang maramdaman ito. Pagkatapos ay kinuha mo ang pink na damit at ginabayan ang kanyang kamay. Umaasa si Daddy sa iyo para ihanda ang prinsesa. Sige, Daddy. Napuno ng pananabik ang kanyang boses. Ang init ba ng mga kamay ni Daddy? Mas mainit pa kaysa kay Mommy. Naisip niya sa sarili. Tapos, nang makita ang awkward mong ekspresyon, humagalpak siya ng tawa. Daddy, seryoso talaga ako. Tuturuan kita. Maingat niyang binibihisan ang prinsesa, habang nakakapit sa iyong tuhod. Tumawa ka rin. Magkasama, sinimulan nilang palamutian ang bahay ng maliit na prinsesa. Napuno ng init ang silid. Isang maliit, parang pamilyang sandali. Nakatayo si Shashi sa pintuan, pinagmamasdan ang eksena. Mamasa-masa ang kanyang mga mata, puno ng puso. Tumangala ka, at nakatitig siya sa iyo, nawawala. Ang kanyang mapusyaw na asul na kamiseta, nakupas dahil sa paulit-ulit na paglalaba, ay nakakuha ng iyong atensyon. Sandaling naalala mo, ito ang parehong damit na magkapares ng magulang at anak na palihim na binili ni Sao para sa ikalawang kaarawan ni Ming. Kalaunan, nang malaman ito ng daycare, pinarusahan si Shuyao. Ibinenta pa nga ng orihinal na may-ari ang kanyang telepono. Naalala mo ang iyong hininga. Sa sumunod na segundo, bigla kang nagising, tinakpan ang iyong bibig, at tumakbo sa banyo, kung saan ka nagsimulang samuka ng malakas. Ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kasuklam-suklam at nakakainis na masaksihan ang mga ganoong aksyon ng iyong sariling mga mata, kahit na mayroon ka pang natitirang konsensya. Ang biglaang ingay ay natakot kapwa ang ina at ama. Nanginag si Shuya. Mabilis na tumakbo sa sofa, niyakap niya si Ming. Mas lalong natakot si Little Ming. Gaya ng dati, galit na galit pa rin ang takot na ama at baka atakihin siyang muli. Para sa kanya, ang mga tunog ng pagsusuka ay parang laging tigreng kumakain ng tao. Maya-maya, natamba ka palabas ng banyo. Namumula ang iyong mga mata, pagod ang iyong mukha, at ang pagkakita kina Shuyaw at Mimi, takot, sa harap mo ay lalong nagpabigat sa iyong puso. Naduduwal pa rin ang iyong tiyan. Ngunit kinalma mo ang iyong sarili at mahinang sinabi, pasensya na. Hindi ko sinasadyang takutin ka. Nasusuka lang ako. Ngayon na nakatira ka na sa kanyang katawan, ang pag-iisip nito ay nagpagulo sa iyong katawan ng libu-libong langgam. Pareho pa ring nanatili sa distansya sina Shoya at Mingmang, kaya't bamaantong hininga ka ng malalim. Dahan-dahan mong hinawakan si Mingmang nang malampasan niya sila at dumiretso sa kusina para hugasan ang mga gulay. Malamang ay hindi pa nga tapos maglaro si Mingmang. Laruin mo pa. Magluluto ako ng tanghalian, sabi mo. Tumingin sa iyo si Shou. Parehong mukha, parehong tao. Ngunit ibang uri ng ginhawa. Tumanggo siya ng bahagya at umupo muli sa sopa, kinarga si Ming. Sumilip si Ming mula sa pagitan ng mga bisig ng kanyang ina at ngumiti. Alam niyang naroon pa rin ang kanyang maamong tatay. Nang umalis ka, iniwan ang pagkain sa mesa, tahimik na pumasok si Shou sa isang silid sa gilid. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi na parang may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumabas. Habang kumakain, biglang nagtanong si Mingmang, Nay, bakit hindi kumakain si tatay kasama natin? Tumingin si Shou sa kanya, habang mumunguya ng isang piraso ng maanghang na pritong karne. Ito ang paborito niyang pagkain. Ngunit pagkatapos ng kasal, halos sumuko na siya dahil hindi mo matiis ang maanghang na pagkain. Tumingin siya kay baby. Pagkatapos ay bumalik siya sa silid at ngumiti muli. Parang mga unang patak ng ulan na bumabagsak sa tuyong lupa, dahil hindi pa handa sina tatay at nami. Mahinang sinabi niya, Ming, hindi ko maintindihan, iyon lang. Mas lalo kang nalito. Samantala, nakaupo ka sa kwarto,
nakatitig sa sahig. Alam mong ang pagsusukang ito ay hindi pisikal, kundi puro psikolohikal. Habang sinusubukan mong aliwin ang iyong sarili, lalo mong pinapaalalahanan ka ng katotohanan kung gaano kalaki ang katawang ito. Para maaliw ang iyong sarili, kinuha mo ang iyong telepono at nagsimulang mag-scroll sa mga trending na video ni Duan. Ang iyong video ay nasa itaas pa rin. Milyon-milyong komento, mga kahilingan para sa mga bagong kanta. Nang marinig mo ang tunog ng mga pinggan sa kusina, ibinaba mo ang iyong telepono at binuksan ang pinto. Nasa mesa ang iyong pagkain. Naghuhugas ng pinggan si Sao, at masayang naglalaro si Ming sa kanyang bagong laruan. Malaki ang hamupa ng takot ni Ming nang makita kanya. Ngumiti ka, tinapik ang kanyang ulo, at tumungo sa kusina. Noon din, lumabas si Shu, at nagtama ang iyong tingin sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi alam ng kanyang mga kamay kung saan ilalagay ang mga ito. Kinakabahan niyang pinilipat ang sulok ng kanyang damit. Nang makita ang kanyang maliliit at mahinahong kilos, hindi mo maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Ito ang lambot, ito ang pag-aalangan. Dahil dito ay dinurog siya ng matandang demonyo sa loob ng maraming taon. Inalis mo ang kaisipang iyon, at kinuha mo ang isang bagong telepono mula sa mesa. Mahina mong sinabi, binili kita ng telepono, tingnan mo kung magugustuhan mo, at may gusto akong pag-usapan. Pwede ka bang umupo rito? Tumingin muna si Sho sa ibaba, pagkatapos ay naglakas loob na tumangala sa iyong malinaw at kalmadong mga mata. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bago, kulay langit na asul na telepono sa mesa at dahan-daang umupo sa sofa. Ano pa ang dapat pag-usapan? Napakahina ng kanyang boses, na parang natutunaw sa hangin. Hindi mo sinagot, binuksan mo lang ang kahon ng telepono, inayos ito, at inilagay sa harap niya. May SIM card ito, kailangan mo lang itong irehistro. Nakasave ang numero ko doon. Kung wala ako sa bahay, maaari mo akong tawagan anumang oras. Pagkatapos ay kumuha ka ng isang makapal na pera sa iyong bulsa at inilagay ito sa harap niya. May dala akong pera. Isama mo si Ming Mingmang para mamasyal ngayong hapon. Hindi magandang magkulong sa loob. Bumili ka ng kahit anong gusto mo, damit, at iba pa. Napansin kong lumiit na ang damit mo. At hindi rin convenient ang magdala ng kalahating bank card lang. Hindi rin ligtas. Sinabi mo lahat ng sabay-sabay. Tumangala si Sho. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Mataman siyang nakikinig sa bawat salita, na parang may nakaintindi na sa kanya bilang isang tao. Nang hindi niya ito sagutin, kinamot mo ang ilong mo at nagtanong, ayaw mo sa telepono. Gusto ko ang kulay, at bagong modelo ito. Kung gusto mo, pwede tayong bumili ng iba. Tumanggo siya. Kumislap ang mga mata niya sa iyo, kumikinang. Ayoko. Salamat. Mababa ngunit nanginginig ang boses mo, na parang may nabasag at naayos muli sa puso mo. Tiningnan mo siya. Pagkatapos, bahagyang ngumiti, iniwas mo ang tingin. Mabuti. Hindi mo na kailangang magpasalamat ulit. Kakain na ako. Mabilis kang tumayo at naglakad papunta sa mesa. Paulit-ulit na nagtataka si Sho, saan mo nakuha ang lahat ng perang iyan. Pero dahil hindi mo sinabi sa kanya, hindi na siya nagtanong. Tiningnan niya muli ang kulay langit na teleponong iyon. Isang manipis na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Ibinaba ni Mang Ming ang kanyang maliit na laruan at sabik mong tiningnan ang bagong teleponong hawak ng iyong ina. Marahang hinaplos ni So ang kanyang ulo, at parehong nakatitig ang mag-ina sa telepono, isang malaki ang kamay, isang maliit ang kamay, ang kanilang mga mata ay nakadikit sa screen. Pinagpawisan ka ng husto ngayong umaga kaya natapos mo na ring mananghalian at maghugas ng pinggan. Ang plano ay maligo ng mainit. Ngunit ang makita ang iyong mga magulang na nakaupo sa pasilyo buong araw ay nagparamdam sa iyo ng pagkailang. Nag-aatubili kang bumalik sa kwarto, medyo nag-inat. Ang paliligo ay ipinagpaliban na ngayon hanggang gabi. Bandang alas 5 ng hapon, medyo hamupa ang init. Si Xiao, na nakaupo sa sofa, ay nag-aalangan na kinuha ang pera sa mesa at lumabas kasama si Mingmang. Tila unang beses na lumabas si Mingmang sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang manika ay nasa isang kamay, ang kamay ng kanyang ina ay nasa kabila, at ang kanyang malalaki at bilugan na mga mata, na parang umiinom sa isang bagong mundo. Si So naman ay medyo nag-aalangan. Ang kanyang maluluwag na damit at ang mga taong dumadaan. Natatakot siyang pagmasdan sila.
Hindi kalayuan ang mall. Habang tumatawid sila sa dalawang kalye, napansin ni Sao na malaki ang ipinagbago ng mall mula sa kanyang mga alaala. Napakaraming renobasyon ang naganap sa loob ng 2 taon kaya't lahat ay mukhang elegante. Pagpasok niya, nakita niya ang isang mobile store, kumpleto sa isang SIM card counter. Tumigil siya. Pagkatapos, isinama si Mingmang at pumasok sa loob. Medyo abala ang tindahan. Si Sa, na halos nakalimutan na kung paano makihalubilo, ay nakatayo roon ng alanganin. Isang babaeng staff ang humawak sa ulo ni Mingmang at sinabing, "Nako, napakabait na bata. Ginang, nandito ako para bumili ng telepono." Nang marinig ang papuri, bahagyang ngumiti si Sashi. "May telepono ako, kailangan ko ng SIM. Maaari ko na bang makuha ito ngayon?" Dinala siya ng staff sa counter. "Siyempre," sabi niya. "Anong telepono ito? Kung brand namin ito, may simpleng diskwento ka." Nagningning ang mga mata ni Sashi sa salitang, discount. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. "Binili ko ito kaninang umaga lang." "Ayos lang ba?" Natigilan ang mga staff ng ilang sandali. Bagong-bagong modelo ito, at isang gwapong lalaki ang bumili nito kaninang umaga. Malinaw na ang lalaking iyon ay ang kanilang asawa at ama, kahit na pangkaraniwan lang ang kanyang mga damit. Ngumiti ang mga staff at sinabing, "Aba, ang gwapong lalaki na iyon ay ang iyong asawa. Ang swerte mo po, Ginang, perpekto ang planong ito para sa modelong ito. Ang pag-top up ng 100 ay makakakuha ka ng doble sa balanse at 600 libreng minuto." Nahilo sandali ang CEO. Sinasabi ng mga tao na mabuting tao ang kanyang asawa. Sana ay masabi niya sa mga staff na dapat mong iuwi ang isang napakabuting lalaki. Matapos may install ang SIM, nagbukas ang CEO ng bank account gamit ang perang ibinigay mo sa kanya. Sa kabuoang 5,000 rupees na idineposito, 100 ang napunta sa mga SIM card, at 4,900 ang natira. Hawak niya ang telepono at bank card, lumabas siya at, habang pinagmamasdan ang mga nakapalibot na gusali, napagtanto niya sa unang pagkakataon na maaaring magbago ang buhay. Maaari niyang ilabas si Mingmang. Maaari siyang magtrabaho. Maaari siyang gumawa ng bagong simula para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae. Noon lang, isang matamis na boses ang tumawag, "Nay, pwede po ba akong bumili ng ice cream?" Natigilan siya sa kanyang pag-iisip. Nakatuon ang mga mata ni Mingmang sa ice cream shop. May maitim na kislap sa kanyang mukha. "Oo, pero isang subo lang. Sasakit ang tiyan ko." Matagal nang naghihintay ang saya na ito para sa parehong ina. Samantala, naligo ka na, at hindi mo alam na kung medyo nagbago pa ang mga pangyayari, maaaring hindi na ito bumalik. Nagsimula ka ng maghanda ng hapunan. 2 putahe ng karne, 2 gulay. Naisip mo ring gumawa ng pansit, pero hindi mo alam kung kailan siya babalik. Kaya't ipinagpaliban mo ang pagluluto ng pansit. Hiniwa mo ang mga sangkap, bumalik sa sopa, at nagsimulang magbasa ng mga parenting forum. Ano ang gagawin kung ayaw kumain ng anak mo? Hindi pwedeng paluan. Naisip mo, ang cute ni Mingmang. Bakit naman siya lalaktawan ang hapunan? 7:00 na, pero hindi pa rin sila dumarating. Balisa mong isinuot ang sapatos mo at tumungo sa pinto. Pagkabukas mo pa lang ng pinto, isang mabangong simoy ng hangin ang dumampi sa iyo. Bumalik na sina Xiao at Mingmang. Pumasok si Xiao, humuhuni ng kakaibang tunog. May ilang shopping bag sa kamay niya. Hawak ni Mingmang ang scarf ng ina niya sa isang kamay, ang manika niya at ang pinakamalaking libangan niya sa kabila. Pareho silang nakasuot ng bago at akmang-akma na damit. Nakita ka ni Mingmang. Kumikinang ang almond ice cream ni Mingmang. Tumakbo siya palapit at tinawag, "Daddy." May labis na tuwa sa boses niya kaya literal kang nayanig. Nanginginig ang mga kamay mo, yumuko ka, hinaplos ang buhok niya, binuhat siya, at pinapasok sa loob. "Daddy, gumawa ka naman ng noodles ngayon. Gamit ang 2 itlog. Mahilig ako sa itlog. Daddy, ikaw ang paborito ko." Medyo nagulat si Xiao sa biglaang pagbabagong ito. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinabi ni Mangam na mahal niya ang kanyang ina. At ngayon, pinagtaksilan niya ang mismong ina para sa kanyang ama na parang katapatan ang kanyang panggitnang pangalan. Hindi nag-aksaya ng oras si Akiti. Handa na ang egg noodles. Inilagay mo ang mangkok sa harap niya.
Kiniliti mo ng bahagya ang kanyang maliit na ilong at akmang liliko na papunta sana sa kwarto nang may isang maliit na kamay na humawak sa iyong damit. Daddy, kakain ka ba kasama ko? Natigilan ka sa kanyang malumanay at nag-aalangan na boses. Si Sio, na nakaupo sa malapit, ay tahimik na pinag-iisipan ang sarili niyang mga salita. Hindi siya tumangala o nagsalita. Tahimik lang. Dahan-dahan kang huminga ng malalim. Medyo naging komplikado ang sitwasyon. Sa wakas, sinabi mo, sige. Si Daddy Yahin ay mananatili para kumain kasama mo. Pagkaupo mo sa tabi ni Mangming, sinimulan niyang tapikin ang kabilang bahagi ng kanyang upuan sa tuwa. Nahihiya kang bumalik sa kusina, kumuha ng pansit, at umupo sa tabi niya. Si Sashio sa kaliwa, ikaw sa kanan, at si Mangming sa gitna. Sa unang pagkakataon, ang dalawang magulang ay nakaupo sa paligid niya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawala habang kumakain siya. Sa wakas ay kinailangan ng tumigil ni Shoso, dahil sa takot na baka kumain siya ng sobra. Pagkatapos ng hapunan, gusto ni Minmin na maglaro sina nanay at tatay ng Princess House kasama niya. Ngunit hindi natupad ang kanyang hiling. Nanatili ka sa kanya, habang si Xia Xiao ay tahimik na bumalik sa kwarto. Alam mong ang pagkain sa mesa ay isang malaking labanan sa isipan para sa kanya. Naisip mo na kung dumaan ka sa mga nakaraang pang-aabuso tulad ng sa kanya, sa halip na umupo kasama ang kaaway, iba sana ang nangyari. Ang dating ikaw. Ang magiging resulta ay napakadilim. Ginugol mo ang mga sumunod na oras sa paglalaro kay Mingmang. Pagsapit ng alas 9, inaantok na siya, pero hindi pa rin siya makatulog. Samantala, may napansin kang seryosong bagay. Hindi pa rin kayang habarin ng 3 taong gulang na si Mingming ang kanyang sapatos ng mag-isa. Normal lang ito para sa mga preschooler. Naunawaan mong resulta ito ng isang hindi malusog na kapaligiran sa nakaraan. Kailangan ng panahon para sa pag-unlad. Kailangan ng pasensya. Pero masakit pa rin ang puso mo. Sakto lang, lumabas si Sashaya mula sa kwarto. Hindi siya nagsalita, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa inyong dalawa. Agad mong naintindihan. Binuhat mo si Ming. Hinalikan mo ang mukha niya at sinabing, "Tara na, anak, oras na para matulog. Makikipaglaro ulit si Daddy sa'yo bukas." Bahagyang dumilat ang kanyang mga inaantok na mata, pagkatapos ay tumingin siya sa'yo, pagkatapos ay kay Siyayaw, pagkatapos ay ibinaon ang mukha sa iyong leeg at sinabing, "Matutulog ako kay Daddy ngayon." Natigilan ka ng ilang segundo, at bahagyang dumilim ang mukha ni Siyayaw. Tiningnan mo siya na parang hindi ikaw ang pumili, kundi ang bata. Naikuyom ang mga kamay ni Sasiyaw. Sa kaibuturan niya, alam niyang nakuha mo ang puso ni Min sa loob lamang ng 2 araw. Pagkatapos ng kaunting pagbibihis, nang umakyat si Mangam sa kama kasama mo at kumapit sa iyo na parang isang maliit na kwago, pinayagan mo siya. Ikinwento mo sa kanya ang isang kwento bago matulog sa unang pagkakataon. Naalala ang iyong nakaka-relax na boses sa pagkukwento mula sa video, sinabi mo, noong unang panahon, sa isang magandang kaharian, may 2 napakagandang bata, at ang isa sa kanila ay. Ang isa ay nagngangalang Elsa. Dahan-daang pumikit si Mangming. Isang payapang ngiti ang lumawak sa kanyang mukha, at siya ay nakatulog. Kinabukasan, tulog pa rin siya nang tahimik kang umalis ng kwarto at pumunta sa sala para tumakbo. Nanlaki ang iyong mga mata nang makita mo ang coffee table. Naubos na ang lahat ng garapon ng cream. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa iyong mukha. 2 oras na pagtakbo, pagligo, at paghahanda ng almusal. Matapos ang lahat, pinuntahan mo siya para gisingin. Nagising siya sa iyong malumanay na boses. Kinurot ang kanyang mga mata, ngumiti siya sa iyo ng pilyo. Iniabot niya ang kanyang kamay, isang senyales ng yakap. Binuhat mo siya. Binihisan mo siya ng bagong damit na binili niya kahapon, at dinala sa banyo. Ang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng bata na natutunan mo online ay napatunayang medyo mahirap. Ang kanyang maselang katawan ay isang hamon na pamahalaan. Ang pagtatali ng kanyang buhok ay mas mahirap, dahil ang lahat ay nakabaluktot. Isang malaking dummy si Daddy. Sumimangot si Mingmang sa kanyang magulo na buhok sa salamin. Pinisil mo ang kanyang ilong. Tumawa siya. Pagkatapos ay kinurot din niya ang sa iyo. Si Shashi, na nakatayo sa pinto, ay tahimik na pinanood ang lahat ng ito. Hindi siya nagsalita, ngunit isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Pagkatapos mag-almusal, hindi mo na pinabalik si Mingming sa CO. Ipinakilala mo siya sa mga pangunahing numero mula 1 hanggang 10 habang naglalaro kasama niya sa Princess House. Dahil nakita mo ang mga kakulangan sa kanyang pagkatuto, gumawa ka ng plano, unti-unti mong ituturo ang mga mahahalagang bagay sa pamamagitan ng paglalaro. Mabilis na nakakaintindi si Mingming, at simula kagabi, kapansin-pansing mas maliwanag at mas masigla ang kanyang itsura. Kitang-kita ang pag-unlad, at nakakaantig ito. Naupo siya sa tabi niya, nag-scroll sa mga app sa kanyang telepono. Ngunit patuloy na nakatuon ang kanyang mga mata sa inyong dalawa. Malinaw niyang nakikita kung gaano kabanayad at natural ang pagtuturo mo sa kanya. May kaunting init na sumibol sa kanyang puso, isang bahid ng panghihinayang. Noon pa man ay gusto niyang palakihin ng maayos ang kanyang anak, ngunit hindi siya binigyan ng dating kapaligiran ng pamilya ng pagkakataon. Tiningnan niya muli ang screen ng kanyang telepono. Napakabilis mag-download ng mga bagong app. Pagbukas ng VC Chat, nakita niya ang sunod-sunod na hindi pa nababasang mensahe. Ang mga ito ay galing kay Telly, ang assistant na 2 taon nang nagtatrabaho sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga mensaheng ito simula nang ikasal siya. Pero patuloy pa rin sa pagte-text si Leyley sa kanya, tinatanong kung ayos lang ba siya. Bahagyang uminit ang puso ni So habang binabasa niya ang mga mensahe. Mabilis siyang sumagot, "Pasensya na, Leyley. Hindi ko nasagot. Ayos na ako ngayon. Huwag kang mag-alala." Agad na dumating ang tugon. "Oo, buhay ka. Akala ko hindi mo na ako ay text pagkatapos ng kasal. Hindi ka magte-text. Hindi mo alam. Pagkawala mo, parang apoy na kumalat sa kumpanya ang tsismis." Lumalampas na sa hangganan ang nakakainis na si Luzia. Nagkakalat siya ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo, sinasabing tamad ka raw noon. Nakakainis talaga. Kinagat ni Sasho ang labi niya. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Leyley. Nauuna siya kay Luzia sa trabaho. Ngayon, dahil wala na siya, bumalik na naman sa dati ang mga pagsisikap ni Luzia, ang sumingit, ang manaira, ang makaakit ng mga tao. Iniba niya ang usapan at nagtanong, "Kumusta ka na, Leyley? Kumusta ang buhay?" "Ayos lang ako." Hindi siya nag-aalala. "Ako yung ipis na nagtuturo. Pero sobrang namiss kita. Babalik ka na ba?" Natahimik siya ng ilang sandali. Babalik pa ba siya? Sumulyap siya sa'yo, pagkatapos ay kay Mingam. Unti-unting kumalma ang isip niya. Malamang hindi, pero kung gusto mong magkita, pwede tayong magtakda ng oras. Pahabol niya. Samantala, sa TMA Entertainment Building sa downtown, ibinaba ng maliit na 1.66 metrong taas na si Tal Eli ang mga dala niyang mabibigat na kagamitan at tuwang-tuwa na tiningnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay narinig ang isang matinis at nakabibinging boses. "Tal Eli, nagnanakaw ka ba ng trabaho? Bilisan mo na at magtrabaho ka na. Sa tingin mo ba ay assistant ka pa rin ng isang sikat na young star? Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na." Namuo sa matinding galit ang mukha ng babae, nanlilisik ang mga mata at puno ng paghamak. "Anong tinitingnan mo dyan? Kunin mo na ang kagamitan at dalhin mo sa studio. Kung maantala ang recording ko, alam mo na ang mangyayari." Bahagyang umirap si Tal Eli, ngunit tahimik na kinuha ang kagamitan at dinala ito sa studio. Sa bahay, napangiti si Shushu nang mabasa niya ang susunod na mensahe ni Leyley. "Show. Sabado ko ay off, mamaya na lang tayo mag-usap." Binuksan niya ang Vivo. Ang huling post niya ay ang anunsyo ng kanyang pagre-retiro, 2 taon na ang nakalilipas. Ang dating milyon niyang mga tagasunod ay nabawasan na sa ilang libo, at maging ang mga tapat na tagahanga ay nag-iwan pa rin ng mga nagmamalasakit na komento. Tiningnan niya ang trending in curiosity. Isang headline ang lumabas. "A lifetime with you, mysterious singer explodes overnight with millions of views." Nagsimulang mag-autoplay ang screen. Isang pamilyar na himig ng gitara ang pumuno sa silid. Biglang tumahimik ang lahat. Instinktibo mong inikat ang iyong ulo, medyo nahihiya. Ang malalaking mata ni Ming Mingmang ay nakatuon sa screen. Dahan-dahan siyang gumapang sa kandanggan ni Xiaoyu. Natigilan si Sashio. Ito ang parehong boses, ang parehong kantang narinig niya noong nagre-record siya ilang araw na ang nakalipas. Itinuro ni Mingmang ang kanyang maliit na daliri sa screen at tumingin kay Xiaoyu nang may kumikinang na mga mata. "Tatay. Si Daddy ang may kausap sa telepono."
Hinaplos ni Sasha ang ulo ng kanyang anak at bamulong. Ngayon naiintindihan mo na ba kung bakit ang daming pera ni Daddy para bumili ng mga muebles at matustusan ang lahat ng gastusin sa bahay. Milyon-milyong likes ang nakukuha niya. Hindi nakakagulat na kaya niya itong bilhin. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin sa iyong matalas at walang pusong mukha. Masayang tumalon pabalik si Mingmang sa mga bisig ni MC. Isang matamis at parang gatas na boses ang nagsabi, bakit ang bait ni Daddy? Kailangan ding kumanta at tumawag ni Mingmang. Ngumiti si MC at sinabing, sige. Pagkatapos ay tuturuan ni Daddy si Minmin kung paano kumanta. Kapag natuto na si Min, makakakanta rin siya sa telepono. Sige. Tumanggo si Minmin at masayang hinalikan si MC. Napangiti si MC sa tuwa sa gantimpalang ito. Sa ilalim ng paghanga ng dalaga, tumakbo siya papunta sa kwarto sa gilid at kinuha ang kanyang gitara. Pagbalik sa sofa, kinuha ni MC ang gitara at inayos ang mga kwerdas nito. Lumingon siya at nakita sina Lisa at Miman na nakatingin sa kanya. Bahagyang namula ang mukha niya. Pagkatapos ay kinapa niya ang mga kwerdas at sinabing, ngayon, gagawa si Daddy ng isang awiting pambata para kay Mingmang. Kakantahin ito ni Daddy sa kanya minsan. Sa susunod, kakanta si Daddy ng isang linya, at susunod si Mingmang. Sige. Masayang tumanggo si Mingmang. Kitang-kita ang pananabik sa kanyang maliit na mukha. Dahan-dahan niyang hinayla ang mga kwerdas, at isang masiglang himig ang kumalat sa buong sala. May kamangha-manghang ritmo si Mingmang. Dahan-dahan siyang umindayog kasabay ng himig, iniiling ang kanyang maliit na ulo pakaliwa at pakanan. Nang makita ito, unti-unting lamambat ang tingin ni Lisa. Tahimik na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi, at nakisabay siya sa kanilang ritmo. Sa unang pagkakataon, ang buong pamilya ay nalubog sa isang dagat ng kagalakan. Parang nagliwanag ang sala mismo. Bumalik si Mimi sa kandanggan ni MC, mahigpit na nakayakap ang kanyang maliliit na kamay sa leeg ni MC. Sabi niya, mahal ni Mingmang ang isang daddy na tulad nito. Huwag na sana kayong bumalik sa dati niyang anyo. Sige. Namuo ang luha sa mga mata ni MC. Niyakap niya ng mahigpit si Mingmang, itinago ang mukha sa damit nito, at sinabing, Daddy, hindi na tayo magiging pareho. Mahina ngunit malakas ang boses niya. Hindi makita ni Lisa ang ekspresyon ni MC sa sandaling ito. Ngunit siya mismo ay umiiyak. Umagos ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Alam niyang hindi na babalik ang mga nakaraang araw. Una, kinalma ng lalaki ang sarili. Itinabi niya ang gitara. Ming. Binuhat niya ito mula sa kanyang kandanggan at pinaupo sa kanyang kandanggan, sabay sabing, Tara, Min, pag-aralan natin ang kanta ngayon. Kakanta si Daddy ng isang linya, at susunod si Mimi. Sige, sige, mabilis na sagot ni Mingmang. Ang natitirang bahagi ng araw ay naging oras ng pagtuturo ng mag-ama. Umalangaw ang kanilang mga boses sa sala buong umaga. Nang makita silang abala sa kanta, tahimik na nagsimulang maghanda ng tanghalian si Lee. Ngunit ang kanyang pagkain ay hindi kasing sarap ng kay MC. Dahil dito, paulit-ulit na ipinahayag ni Mingmang na gusto lang niyang kainin ang pagkain ni Daddy habang kumakain. Binigyan siya ni Lisa ng bahagyang inggit na tingin at naisip, ang kawawang batang ito ay naging tagahanga ni Daddy sa loob lamang ng 2 araw. Comfortable si MC sa ganitong kapaligiran ng pamilya. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na pamilya. Mabilis matuto si Mingmang. Sa loob lamang ng 3 araw, natutunan niya ang buong kanta ng Matatas. Sa pagpupumilit ni Mingmang, kinunan pa siya ni MC ng video at ipinost ito online. Sa video, nakasuot si Mingmang ng pink na damit pang prinsesa at isang ribbon sa kanyang ulo. Ang kanyang maliit na katawan ay umindayog sa musika. Ang kanyang hitsura ay talagang kaibig-ibig. Matapos ang mahabang panahon sa pagsisikap na mapabuti ang sarili, sa wakas ay naramdaman ng kanyang asawa na ganap nang nagbago ang kanyang asawa. Hindi na niya ito kinamumuhian. Hindi niya ito iniwasan. Minsan ay siya pa nga ang nagsisimula ng usapan. Kinaumagahan, natapos na ng lalaki ang kanyang pagtakbo nang makita niyang lumabas ang kanyang asawa mula sa banyo. Nakasuot ito ng bagong slip dress. Kagagaling lang niya sa shower at nagpapatuyo ng buhok. Bahagyang namumula ang kanyang magandang mukha dahil sa mainit na hangin. Nagkatitagan sila, nanlalaki ang mga mata, ng ilang segundo.
Nakatutok ang tingin ni MC kaya't likas na tinakpan ni Lisa ang kanyang dibdib. Namula ang kanyang mukha at tainga. Sa kabila ng 2 taon nilang pagsasama, ang dating ng sandaling iyon ay parang sa isang bagong kasal. Sinubukan ni Lisa na pakalmeyan ang sarili. Bumulong siya ng isang maliit na morning at nagmadaling pumunta sa kwarto. Inalis ni MC ang kanyang mga iniisip na may bahagyang ngiti at pumunta sa banyo para maligo. Ang pagluluto at paggising kay Mingmang ay naging pang-araw-araw niyang gawain. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, si Mingmang ay mahimbing pa ring natutulog. Ang batang babae ay nakahiga sa malaking kama, ang kanyang maliit na bibig ay bahagyang nakabuka. Sa mga nakalipas na araw, nagsimulang magmukhang mas malusog ang mukha ni Mingming. Payat pa rin siya, ngunit halatang tumaas ang kanyang enerhiya. Yumuko si MC at marahang pinisil ang kanyang ilong at sinabing, "Mingming, bumangon ka na, kakain na tayo." Bahagyang sumimangot ang batang babae, bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. Habang nakatingin sa lalaki, automatikong lumiwanag ang mga sulok ng kanyang mga labi dahil sa isang ngiti. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang maliliit na kamay, hinawakan ang leeg ni MC, at sinabi sa isang matamis na boses, "Daddy." Binuhat niya ito at inilagay sa harap ng lababo, pinaupo sa maliit na bangkito. Sa nakalipas na 2 araw, si Mingmang mismo ang nagsimulang maghugas at magsipilyo ng kanyang ngipin. Napakatalino niya. Natutunan niya ang lahat pagkatapos lamang ng 2 araw na pagtuturo. Sakto lang, lumabas si Lisa mula sa kwarto. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang cute na bun. Tulad nito, hindi sinasadyang nagliwanag ang mga mata ng lalaki nang makita niya si Lisa. Naisip niya, ito ang enerhiyang dapat taglayin ng isang nasa edad 20. Ngunit napakapayat pa rin niya. Kung mas malusog lang sana siya ng kaunti, mas gaganda pa sana siya. Nakaramdam si Lisa ng kaunting kaba. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nakadamit ng ganito sa bahay. Hindi siya sigurado kung maganda ba ang itsura niya. Tumangala siya at nakita ang lalaking nag-aalaga kay Mingming. Pagkatapos ay tahimik siyang umupo sa mesa. Bigla niyang naimulat ang kanyang mga mata. Siguro maganda naman ang itsura ko. Bigla niyang naitanong sa sarili, "Teka, bakit ko naman pakialaman ang opinyon niya?" Nakanguso si Lisa. Nakaramdam siya ng galit sa sarili. Napakahina ko. Lumapit si MC at naupo kasama si Minmin. Kinuha ni Mimi ang kanyang maliit na kutsara at nagsimulang kumain. Tahimik na kumakain si MC nang nakayuko nang bigla niyang narinig ang boses ni Lisa. "Sasama ka ba sa amin ngayon?" Tumangala siya, may pagkalito sa mukha. Dahan-daang tumango si Lisa, hindi tumitingin sa kanya. Ngunit namumula ang kanyang mga tainga. Agad na pumayag si MC. Sige. Habang papunta, huminto si MC ng taxi. Papunta sila sa Central City Square. Plano ni Lisa na makipagkita sa kanyang dating assistant na si Anna, sa milk tea shop doon. Ang tunay na dahilan ng pagsasama nila ni Minmay at ng lalaki ay dahil gusto ni Anna na makita ang bata, at sa nakalipas na 2 araw, si Mingmang ay naging anino ng lalaki. Talagang hindi mapaghihiwalay. Nasa kalamangan lang si MC dahil kay Minming. Nang makita ni Anna si Lisa pagkatapos ng 2 taon, labis siyang natuwa. Nakabili na siya ng ilang tasa ng milk tea at nakaupo sa kanyang upuan, nakatingin sa pasukan ng tindahan. Sina Anna at Lisa ay nagtrabaho ng 1 taon at kalahati. Para silang magkapatid sa isa't isa. Noon pa man ay mahal na mahal ni Lisa si Anna. Ngunit pagkatapos ay umalis si Lisa kasama ang walang awa na lalaki. Hindi pa rin maintindihan ni Anna kung bakit pinili ni Lisa ang lalaking iyon. Sinubukan pa niyang magpaliwanag, ngunit ayaw makinig ni Lisa. Nag-iisip si Anna nang makita niya ang pamilyar na figure, papasok sa tindahan, hawak ang kamay ng isang tumatalon na batang babae. Nagningning ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo, kumaway ng malakas, at sinabing, "Lisa, magkita tayo rito." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lisa. Medyo nakaramdam siya ng emosyon at naisip, hindi pa rin nagbabago si Anna. Siya pa rin ang dating masigla at masayahing batang babae.